planong napapansin. Pag inipon, ang tinapon ay panghihinayangan din. Palibasa, nakatunganga, huli na ng naisip ko. Ang ganda, ang saya ko pala'y halagang ginto. 86,400 ang nasa palad ko. 86,400, paano ko gagamitin to? Parang hangin, dumaan at naglaho. Salamat sa Diyos, bukas may panibago. 86,400 segundo, di ko na sasayangin to. Bakit minsan parang kulang, minsan ang bagal ng mo? Pwede ba na huminto lang sa sandaling masaya ako? Ang oras ay mainipin, di marunong maghintay. Kung palalampasin, baka di na makasabay. 86,400 ang nasa palad ko. 86,400, paano ko gagamitin to? Parang hangin, dumaan at naglaho. Salamat sa Diyos, bukas may panibago. 86,400 segundo, di ko na sasayangin. Parang salitang matalim na nasabi, kahit na magsisi ay di na mapawi. Oras na lumipas, di na babalik uli. Parang salitang matalim na nasabi, kahit na magsisi ay di na mapawi. Oras na lumipas, di na babalik uli. Ang 86,400 na nasa palad ko. 86,400, paano ko gagamitin to? Parang hangin, dumaan at naglaho. Salamat sa Diyos, bukas may panibagong 86,400 segundo, di ko na sasayangin to. Di ko na sasayangin to. Morning po. Ilang segundo? 86,400. Ilan? 86,400. Parang iba yung sinasabi niyo. Okay. 86,086, tama? And 400 segundo. Ayan. Ano po yun? Okay? 24 hours. Sa 24 hours, meron po tayong 86,400 na segundo. Okay? So, sabi doon sa kinanta natin, pinakinggan nating awit, inaksaya ko pala ay halagang ginto. 86,400 ang nasa palad ko. Bawat isa sa atin, merong 24 hours. Bawat isa sa atin, merong 86,400 na segundo, araw-araw. Pantay-pantay tayo dyan. Sa pagsilang natin, hindi pantay-pantay. May pinanganak na mahirap, may pinanganak na mayaman, may pinanganak na sobrang yaman, may pinanganak na sobrang hirap. Pero pagdating sa oras, lahat pantay-pantay. Sabihin mo sa katabi mo, lahat pantay-pantay pagdating sa oras. At last Sunday, sabi ko,
Mas malaking puhunan sa pag-unlad ang oras kaysa sa pera. Kaya kung marami akong oras, mas marami akong pwedeng maging pera. Pero kung marami akong pera at hindi ako marunong humawak ng pera, pwedeng mawala yun. Alam niyo yung mga investment, yung mga time investment sa bangko, di ba? Ilalagay mo yung pera mo for mga time deposit, certain years, then tutubo yun. Tapos sa mga investment, kami po ay financial advisor. Nagtuturo po kami about investment. Pag maaga ka nag-invest dito, yung pera mo nag-accumulate, parang snowball effect, lumalaki, lumalaki, lumalaki. Mas mahabang panahon mong in-stock doon sa stock market. Si Warren Buffett, 7 years old, nag-invest sa stock market. At tumanda siya ng tumanda, hindi siya nawawala sa top 5 o top 10 na pinakamayayamang tao sa buong mundo. Sa mga kilalang mga kainan, pati yung DQ, pati yung Starbucks, may investment siya doon. So, matanda na siya, pero kumikita pa rin siya. Kaya lagi kong sinasabi, mas mahalaga ang oras kaysa sa pera. Dahil ang pera, pera hindi nakakagawa ng oras, pero ang oras nakakagawa ng pera. Kaya kung sa katabi mo, mas mahalaga ang oras. Mas mahalaga. Parehong mahalaga yan, pera at oras. Pero pag tinimbang mo, mas mabigat ang oras. Kaya sabi dito sa kinanta natin, halagang ginto. Halagang ginto. And then, sabi dito, di ko nasasayangin to. Ang oras ay mainipin, di marunong maghintay. Kung palalagpasin, baka di na makasabay. Ang goal ng ating pag-aaral ngayon dito sa Seasons of Life this month is matuto tayong huwag nang magsayang ng oras. Sabihin mo sa katabi mo, marami ka nang sinayang. Huwag mo nang dagdagan pa. Marami ka nang tinunganga sa TV. Marami ka nang tinunganga sa chismis. Marami ka nang pinakinggan na kung ano-ano at hindi totoo. Marami ka nang sinayang sa Netflix. Marami ka nang sinayang na oras. Sabi mo sa katabi mo, kaya nga ganyan kayo. Ngayon, huwag na tayong magsayang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magsayang. Sabihin mo naman sa kanya, hindi ko na, lagyan mo tono, hindi ko na sasayangin ito. Katay mo. Ayan. Wala sa tono, sige, huwag ko na lang kantahin. Sabihin mo na lang, hindi ko na sasayangin to. So ito po yung ating tema for this month, Seasons of Life. Magre-recall tayo, magre-review tayo. Sabi na Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 2. For everything there is a season, and a time for every matter under heaven. Sa lahat ng bagay at pagkakataon, merong tinakda ang Diyos dito sa lupa. Pag ginulong mo to, pinagpalit-palit mo yung panahon. Panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. Yung mga tao sa Japan, yung mga tao sa mga bansa na 4 ang seasons, alam nila kung kailan ang winter, kung kailan ang spring, ang autumn, ang summer. Alam nila. At hindi sila magtatanim during winter. Okay? Hindi sila magtatanim ng kung ano man. Galing kami Hokkaido, winter. Panay yelo yun. Tataas ng yelo doon sa Hokkaido. Pero pagdating ng summer, ang Hokkaido ay napakagandang lugar na parang picture. Yung mga bulaklak nila at yung mga halaman nila, ang ganda ng mga kulay. Hindi tinanim yon during winter. Tinanim yon papunta ng summer. Kung tinanim yon before winter, patay lahat yun. Ang mga taong nauna sa atin, na walang aral at walang eskwelahan noon, patungkol pa lang sa pagtatanim ang kanilang natutunan, alam nila yung planting season, alam nila yung harvest season. Hindi nila pinagpapalit na harvest season tsaka magpa-plant, hindi nila ginagawa yun. Kaya lahat ng bagay na nasa tamang panahon ay maganda. Okay? So, ito yung ating pinag-aaralan mula
kapanganakan, a time to be born and a time to die. Meron tinatawag na seasons of life. And then sabi ng Ecclesiastes 3:11, God made everything beautiful in its time. Sa Tagalog, maganda ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Pag oras ng tanim, magtanim. Offering, tanim yun. Pag oras naman ng harvest, harvest. Pag oras ng tulog, tulog. Yun lang problema sa atin. Doon na gulo. Kung ano ang oras, aral, pagjojowa, pagtatrabaho, paglalaro, kailangan ilagay yan sa lugar. Hindi pwedeng guluhin yan. The moment na ginulo mo ang seasons of life, you will suffer the consequences later on. Ako po, isa sa nagsasuffer ng consequence dahil during the time na dapat nag-aaral ako, nagbubulak-bulak ako. Nagdodroga, nagbabarkada, at kung ano-ano pinagagawa. Buti na lang, naawa ang Diyos, sinalba ako, at yung mga panahon na nasayang ko, na-redeem. Kaya nga, pagbabalikan ko yung dati kong buhay, at iniisip ko ngayon, nagtago-tago ako sa Zambales, nagtago-tago ako sa Olongapo, nagtago-tago ako sa Baguio. Ang tagal. Halos 1 taon yun na mga tago-tago sa bawat lugar. Sabi ko, kung ako ay Christian na nung time na yun, kung ako ay nakakilala na kay Lord, siguro nakapagtayo ako ng church sa Baguio, nakapagtayo ako ng church sa Zambales, nakapagtayo ako ng church sa Olongapo. Eh hindi. Nagtatago ako sa mga pulis at sa mga kaaway ko. So, walang kwenta na sayang yung ilang taon na walang nangyari. So, kung ibabalik ko lang yon, hindi ko na gagawin. Kaya lang hindi na maibabalik, sabi. Di ba? Kaya ang ginagawa ko ngayon, hindi lang ako nag-double time, nagti-triple time ako to redeem yung mga nasayang na panahon ay makabawi naman ako kay Lord. So, yun ang ginagawa ko ngayon. At mula nung nakakilala ko sa Panginoon, tinodo talaga namin yung pagtatrabaho kay Lord, sa church, at sa buhay. So wala kaming sinayang. Until now, ako nagda-drive, pag traffic, nagbabasa ako ng libro. Saan ka nakita ng driver na nagbabasa ng libro? Nasa ospital, kung may nag-aantay sa mga papel, sa cellphone ko, may mga e-books ako dyan, may mga digital books ako. May mga binabasa ako. Hindi ako nagsasayang ng oras na nakatunganga. Sayang ang oras. Dahil naintindihan ko, sayang ang oras. Marami na akong sinayang, ayoko nang magdagdag. Sabi mo sa katabi mo, sayang ang oras. Huwag ka nang magsayang pa ulit. Okay? Marami na tayong winaldas, huwag na nating dagdagan. So, inaral natin last Sunday, we need to plan intentionally sa bawat season ng ating buhay. We need to intentionally plan what we need to accomplish in every stages or seasons of our lives. Kailangan may plano, hindi yung bahala na. Kung anong mangyari next year, next year, kung ano dumating, yun na lang. Hindi po. Ang destiny, hindi po yan tsambahan. Destiny is not a chance. It's a choice. Pinagpaplanuhan, ginagawa. Hindi po nangyayari lang kusa. Hindi nangyayari ng mga mais o palay na tumubo at hinarvest ng mga magsasaka ay tumubo na lang ng kusa doon na walang ginawa. Intentionally, hinukay, kinultivate, tinaniman, inalagaan at umalis sila. Hindi po nangyayari ang pag-unlad ng tsamba. Walang yumaman ng katulog-tulog at isang araw nagising na lang siya, milyonaryo na siya. Meron po ba dito? Baka nagkakamali ako. One day nagising ka na lang, mayaman ka na. One day, nagising ka na lang, graduate ka na. Sa postgraduate study, MDiv ka na, o masteral ka na, doctorate ka na, katutulog mo. Hello? Wala. Lahat yan, pinaghihirapan, pinagpaplanuhan. We need to plan. Sabi dito sa Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead surely to prosperity. At sabi ni John Maxwell, leadership guru, sabi niya, people never plan to fail, but they fail because they failed to plan. Walang taong nagplano, nangarap na mabigo. Pero ang daming bigo dahil nabigo silang magplano sa buhay nila. Tanongin mo yung katabi mo, ano plano mo? Ha? Meron ba? Pag wala kang plano, wala kang mararating sa buhay mo.
kailangan may plano ka. Every year, meron tayong plano. Na-share ko nga last Sunday, every year may plano ako sa bahay namin, sa buhay namin, sa church, sa pamilya, sa negosyo namin. May plano yan, hindi yan tsamba. Kaya kung may naabot kami, hindi yun tsamba. Planado yun, pinag-irapan yun. God is a God of plan. God is a God of purpose. God is a God of objectivity. Walang tsamba kay Lord. Lahat planado. Sabihin mo, lahat planado. Ang buhay na pinagpaplanuhan, may patutunguhan. Ang buhay na walang plano, bahala si Batman. Hindi bahala si Lord. Kaya malalaman mo ang taong may nararating, may plano sa buhay yan. At handa niyang bayaran yung presyo ng plano, yung goal niya sa buhay. So last Sunday, yung seasons of life, ang inaral po natin, relationship. Ano ang relationship na dapat i-develop sa bawat season ng ating buhay? So merong ilang season ang buhay natin base sa ating pinag-aaralan? Ilang seasons. Kung ang Japan may 4 seasons, ang buhay natin may 6 seasons. Season 1, 1 to 11 years old, Season 1. Season 2, 12 to 21. Season 3, 22 to 30. Season 4, 31 to 50. And Season 5, 51 to 60. Season 6, ito yung last season of our lives. Senior pataas. So, ano ang relationship na dinidevelop during these seasons? Review lang tayo. 1 to 11, dapat maturuan na ang mga bata na ang Diyos ang una sa lahat. Kaya nga ang sabi doon sa pinag-aralan natin, train up the child in the way that they should go, so that when they grow up, they will not depart from it. Kung lumayo man ang bata sa Diyos na tinuruan mo ng maliit pa, pero may nakabaon sa utak at puso niya kagaya ng prodigal son, may babalikan. May uuwian. Pero wala kang tinuro, walang babalikan. Kaya bata pa lang, turuan nyo patungkol sa Diyos. Kung may mga Bible na picture Bibles, ibigay nyo sa mga bata, yung mga Bible stories, ikwento nyo. Kaya nga tayo merong kids church. We train the child. And then, family, ang de-develop na relationship, yung magulang, mahalin at irespeto, at mga kapatid, mahalin. And then, hayaan silang maglaro. Kaya nga yung mga namamalimos na mga 9 years old, 7 years old dyan sa kalsada, they are deprived. Na-deprive sila sa pagiging bata nila. At pag na-deprive ang isang tao sa seasons of their lives, abnormal ang pagkalaki. Kaya nga nabanggit ko rin, yung mga yung hindi nakapaglaro ng bata at nung high school, dahil sa hirap ng buhay, nung tumanda at saka naglaro, apoy pa ang pinaglalaroan. Nakakasunog yan. Kaya kung kayo naman ay hindi na-deprive sa laro, huwag na kayong maglaro kung matanda na kayo. Tama naman. So, may problema. So, i-develop sa 1 to 11 years old, yung kaklase niya na maging kaibigan niya. And then, 12 to 21, youth na, ganun pa rin. Dahil maraming tukso sa kabataan, kailangan tumibay sila sa pananampalataya sa Diyos. Yung relationship nila kay God ay dapat talagang lumalim. Kaya nga dito, yung mga SYP natin, pinupush talaga natin sila. Magbasa ka ng Bible, kausapin mo si Lord, sundin mo magulang mo, kasi yan yung tama. So yun yung dinidevelop. And then, 12 to 21, youth ka na, kailangan mong magkaroon ng Bible study group. Dahil ang katropa mo, ang kabarkada mo, dapat yung Bible study group mo o care group mo. Dahil evil company corrupt good manners. Kung sino kasama mo, magiging ganun ka. Kung ang barkada mo ay wala sa Diyos, mawawala ka rin sa Diyos. Hindi perfect yung mga tao sa church. Pero at least, may alam sila patungkol sa Diyos. Nakukonsensya sila pag gumawa ng mali. Kaya kung ang barkada mo kasama sa church, kahit papano,
medyo safe ka. Hindi 100%, pero at least 95% safe kaysa doon sa mga unbeliever. And then, schoolmates, sila yung casual friends kasi sisharean mo sila yung kinanta natin, da. Kailangan mong dalhin sila kay Lord. Sunday, so sila yung casual friends mo. Then yung adult, 22, 30, anong relationship? God, family, pa rin. Importante pa rin yung mga magulang, yung Bible study group. At dito pumapasok yung boyfriend at girlfriend. Ilang taon? 22. Sa SYP, pasensya na yung mga youth at mga magulang. Pag nag-aaral pa, hindi pa graduate, hindi namin inaalaw na mag-boyfriend, girlfriend. Ngayon, kaya alaw nyo, bahala kayo. Pero kung siya ay leader o worker, tumutugtog dito sila. Tapos, nag-aaral pa ng boyfriend, girlfriend. Makikita nyo na lang, di na sila tumutugtog. Dini-DA namin. Kasi, gusto namin sumunod sila sa tama. Ngayon, kung gusto nyo mag-boyfriend sila ng 12 years old at mabulis ng 13, sa inyo yun. Pero sa amin, hindi pwede yun. Pinakastigo namin dito. Pwede ka lang umaten, pero hindi ka pwedeng tumayo dyan. Kasi bad example. Kayo mga magulang, okay lang ba sa inyo na 13, may apo na kayo? Sobra naman tanda na, 12 lang. 12? Okay na kayo doon? Hello? Sino agree na ang mga nag-aaral hindi pa dapat mag-jowa? Lalo na kung hindi pa lagpas ng 18 yan, 20 yan. Agree? Magtulungan tayo rito. Okay? So, bawal mag-jowa sa season 1. Crush, pwede. Season 2, bawal pa rin mag-jowa. Season 3, pwede na. Okay? Ngayon, kung may jowa ka, okay lang. Kung ayaw mo sumunod, di naman pilitan to, okay lang. Pero hindi ka pwedeng worker leader. Hindi pwede. Because you are the example. Season 4, adult ka na. Dapat may jowa ka na. Kung wala pa, okay lang. Kung masaya ka namang single blessed ka, may mga ganon, mas masaya silang single, so wala pong pakialaman. Alam nyo, bawat tao po sa mundo, may kanya-kanyang pagkatawag, sabi ni Pablo, sabi din ng Bible, may mga tinatawag na eunuch, yung hindi nag-aasawa. Si Pablo po, hindi nag-asawa yun. So, kung meron dumating yung time na ayaw nilang mag-asawa, wag yung tanongin, hanggang ngayon, wala ka ba? Ano bang pakialam mo? Ha? Ba't mamimigay ka ba? At kung sakaling mamigay ka, meron ka bang pambayad dyan? Kaya ang hirap umatin sa mga reunion. Ikaw na lang walang asawa. Bakit? Required ba? Required? Required ba talaga? Hello? Hindi yan required. Depende yan sa tao. Kung kaya niyang mag-isa, masaya siya. May mga taong masaya mag-isa. At nung nag-asawa, naging impyerno buhay. Totoo yun. Kaya dito, sa ating seasons, supposed to be, kung ikaw ay mag-aasawa, at this age, ang relationship mo sa asawa mo na ang iyong dinidevelop. Kung kanina, season 1 and 2 and 3, magulang mo, ang prioridad mo sa buhay, nanay mo, tatay mo, tinutulungan mo, in-honor mo, sinusunod mo, pero pag nag-asawa ka na, ang sinusunod mo na, asawa mo, husband mo, hindi magulang mo. Huwag niyong pagpapalitin to. Kung may asawa ka na at sumusunod ka pa sa tatay mo, sa nanay mo, ginugulo mo buhay mo at buhay nila. Season 4, ang sinusunod mo, asawa mo na. May pamilya ka ng sarili. At kung kayo naman mga magulang, huwag niyo nang pakialaman yung mga anak. Apo ko yan eh. Anak niya yan. Ang may karapatan sa anak, yung nanay at tatay. Eh kami mga lolo at lola. Hindi ikaw ang unang may otoridad dyan. May otoridad ka sa anak mo nung wala pang asawa,
Pero sa apo, second ka lang. Ang magulang ang may otoridad. Ang nagdidisiplina sa apo ay hindi yung lolo at lola, yung magulang. Sabi ng mga lolo, inaaway pa kami ni pastor. Hindi po, sinasabi ko lang yung totoo. Okay? Eh kami nagpapakain sa apo namin eh. Ayun ang problema nyo. Dapat magulang nagpapakain dyan. Turuan nyo yung mga anak nyo na mag-responsableng mga magulang para pagdating ng araw, hindi lolo at lola ang nagpapakain sa apo. Hello? Yun ang tama. Hindi apostolic ministry. So, season 4, asawa mo na ang prioridad mo, hindi magulang. And then, mga anak, ngayon, yung magulang mo, tsaka yung mga in-laws mo, hindi sila yung prioridad. Pangalawa lang sila. Kaya huwag niyo pagpapalitin. Pag ikaw wala pang jowa, pag ikaw single pa, ang prioridad mo, magulang mo. Mag-birthday yung jowa mo at mag-birthday yung nanay mo, unahin mo nanay mo. Walang nag-amen. Amen. Kunyari, nagkasabay. Parehas birthday. Pwedeng hati. Kung magdimat si nanay, prioridad mo, magulang mo, pag single ka. Pero, pag may asawa ka na, prioridad mo na, asawa mo. Malinaw, hindi. Malinaw. Huwag niyong guluhin to. Pag ito hindi niyo sinunod, gulo buhay niyo. So, magulang, and then, may Bible study group o care group, yan yung kaibigan mo. Yung mga katrabaho mo, casual pa din. So, season 5, God pa rin, wife and husband and children pa rin, then extended family. Hindi ko sinabing, hindi nyo sila papakialaman. Ang sinasabi ko, yung prioridad sa listahan. 1, 2, 3, 4. Asawa. And then, at the age of 60, senior ka na, sa dulo, ang makakasama mo lang din dyan, kayong dalawang mag-asawa. Sa dulo ng buhay, sa simula ng buhay, dalawa lang kayo. Sa dulo ng buhay, dalawa din kayo. Kaya pag 60 na kayo pataas at ang kukulit nyo na, dapat marunong kayo magpasensyahan sa isa't isa. Ba't kayo tumatawa? Totoo hindi? Walang magtitiisan dyan kundi kayong dalawa lang. Sana may mga apong makapagtiis sa atin. Sana may mga anak. Pero kung hindi, kayong dalawang mag-asawa, dapat ang titiisan. Till death, to us part. Kaya sabi mo sa katabi mo, ngayon pa lang huwag kang makulit. Dahil pagtanda mo, sobrang kulit mo. Ngayon pa lang huwag kang maramdamin at matampuhin. Dahil pagtanda mo, grabe ka. So mag-aasawa pa kayo? Kung pag-aasawa hanggang season 4, okay lang. Pero hanggang season 6 po. Kaya sa dulo, kayo ulit ang magkasama. Punta naman tayo sa seasons of our lives. Kanina, relationship ang pinag-uusapan. Ngayon naman, oras at lakas. Pag nasa first season ka ng buhay mo, childhood stage, 1 to 11, ang gamit ng iyong oras ay laro at aral. Huwag na huwag niyong patatrabahuin sa call center ang 7 years old. Magsasara yung kumpanya. Okay? Huwag niyong pagdadrive ng jeep ang 11 years old. Maraming mamamatay. Okay? Hindi pinagtatrabaho ang 1 to 11. Sila hinahayaang maglaro. Okay? Kaya yung mga lumaki na hindi nakapaglaro, maglalaro yan pagtanda. Anong nilalaro? Apoy. Nakakasunog yan. 12 to 21, youth. Ano ang ginagawa ng mga youth? Aral ang prioridad. Pagkatapos mag-aral, maglaro, konti. Bang-bang. Mobile Legend. Ano pa? Dota. Pati Diablo, nilalaro nyo?
Laro konti, pampatanggal stress sa pag-aaral. Basketball, maganda mga physical na laro. Physical activities. And work. Ano yung work? Pwede ka na bang magtrabaho sa labas? Magtrabaho ka sa bahay, dapat marunong ka maghugas ng plato. Dapat marunong kang magluto ng sinaing. Magprito man lang na itlog na hindi sunog. Dahil kung ano ang ginagawa mo ngayon, yun ay paghahanda para sa gagawin mo dito. Hindi pwedeng kung kailan nandito ka, tsaka ka magpaplano at mag-iisip kung anong gagawin mo, hindi, dito pa lang. So sa seasons of life, na 12 to 21, prioridad mo pag-aaral, hindi paglalaro. Maraming nasira ang pag-aaral dahil inuna ang basketball, inuna ang bilyar, noong mga panahon na yun. Ngayon kasi marami ng laro eh. Ngayon, ang laro ngayon, tumbang bote, durong pulbos, daming laro. Kami, ang laro namin, tumbang bote. Sa eskwelahan kami, nagiinuman kami sa kantin, mga gano'n. Tapos nakala ng teacher namin, kaharapan namin, coke lang yun. Hindi yan coke, tadwa yun. Akala na Sprite, gin yun. So yung mga laro namin, ngayon yung work, ako wala akong problema sa work. Kasi sa bahay, ayokong buhatin yung bangko ko. Sana si nanay bumalik dito ngayon at sabihin sa inyo kung gaano ako kasipag. Masipag po akong maglinis ng bahay. Ano ako sa ligpit-ligpit. Minsan yung upuan namin nandito, maya-maya nandun na. Everyday yata, nililipat ko yun eh. So, maano po ako sa bahay. So, mga youth, hindi porke nag-aral kayo, hindi na kayo pwedeng utusan ng nanay niya. Pagod ako, ang dami kong assignment. Bakit yung nanay mo, tatay mo, di pagod? Tanungin mo yung katabi mong youth, hindi pagod nanay mo? Dapat nga, ikaw na naglalaban ng damit mo. Hello, mga youth. May youth pa ba dito? Umalis na. Taas nga kami ng mga SYP. Tanungin mo, naglalaba ka ba ng damit mo? Dapat di sumagot. Dapat naglalaba ka ng damit mo. Dapat marunong ka magluto ng sinaing. Dapat marunong ka magluto ng mga basic. Dapat yan ang training mo bilang youth. May konti ka ng alam dahil pag nag-asawa ka at wala kang alam lutuin, tadya ka abutin mo. O bibili kayo ng bibili sa labas. Maubos pera niya. Number 3, third season, young adult, 22 to 30. Ang prioridad mo dito sa panahon na to, hindi na pag-aaral. Dapat graduate ka na nito. Dapat. Kaso ang katotohanan, hindi. So dapat 22 to 30, trabaho ka na, trabaho ka na, trabaho ka na. Kasi kung uunahin mo, 22, nakagraduate ka ng college, sabihin na natin. And then gusto mo pang mag-aral ng masteral. Gusto mo pang mag-aral ng doctorate. Pagkatapos ng doctorate, DDDD. Kasi sa India ganun eh. Doctorate of Divinity, double doctorate. Nag-aral ka na lang buong buhay at inubos yung pera ng pamilya mo. Pagtanda mo, nakagraduate ka rin, pero wala ka nang mapasukang trabaho. Overage and overqualified. So during this time, hindi study o post-study ang prioridad mo. Magtrabaho ka na. At kung may trabaho ka, gusto mo mag-aral pa, ikaw na gumastos yan. Bakit? Ikaw lang ba anak ng magulang mo, paparalin? Ikaw lang ba may karapatang mag-aral at yung iba wala? Unless mag-isa ka lang. Pero kung marami kayo, pagbigyan mo naman yung ibang makaaral. Ikaw naman, paaralin mo sarili mo, magtrabaho ka na. Sabi mo sa katabi mo, kung 22 na yan, magtrabaho ka na. Huwag ka patambay-tambay. Okay? Magtrabaho ka na. Ngayon, sa pag-aaral, eto, sa mga nag-graduate na, nag-aaral na kayo, nakagraduate na kayo. Naalala ko, yung kapatid ko kasi electrician. Nagtrabaho yun sa Subic sa mga Amerikano, pero oras ng sahod. Magaling. And then, nangongontrata siya sa EEI. Then may naging project kami dyan sa may San Miguel, malapit sa Malacanang. Naglalatag kami ng mga wiring, ng mga kuryente, tubo. Ang mga assistant namin, mga engineer. Mga cadet engineer.
So sila yung tagalatag, taga-sinsil, pag nagkamali, butas, ganyang kapal. Etong mga engineer na to. Kaya sabi ng kapatid ko, tauhan natin ngayon yan. Pag nakagraduate yan, tayo ang tauhan yan. Ang kagandahan dun sa mga cadet engineer na yon, dumaan sila sa ground level. Alam nila yung hirap ng mga trabahador. Kaya, uunlad itong mga to. Pag ikaw skilled na tao, nag-aral ka, kunyari, yan, construction. Lahat ng area ng construction, inaral mo. Hindi ka maluloko ng tao. Alam mo eh. Alam mo yung presyo, alam mo yung struggle. So itong mga engineer na to, na alipin lang namin noon, hindi na ngayon, mayayaman na yun, siyempre. Kasi dumaan sila sa ganong level. So during this time, edad mo 22 to 30, dapat marami kang skill na matutunan. Kunyari, nagnegosyo ka ng, naalala ko, may kausap kami noon, negosyante siya ng karne, baboy. So ang dami niyang tauhan, unti-unti, nalagas. Yung pinakamagaling niyang magtagtad, pag hindi pumasok yung karne, siya tatagtad. Ang labas giniling. Hindi siya marunong eh. Kung ano ang karir mo, kung ano ang negosyo mo, trabaho mo, aralin mo from A to Z. Hindi pwedeng graduate ako, Ateneo ako graduate, Lasal ako, boss ang dating ko. O yan, ganito, gawin nyo. Hindi ka ulat doon. Kailangan yung develop mo ang skills mo. Pag-handle ng church, ang dami ng skills na kailangan matutunan dito. Financial advisor, salesperson, ang daming skill na kailangan mong matutunan. Yung mga leader dito, wag lang marunong kayong tumugtog. Dapat marunong din kayong kumita ng pera. Hello? Hindi kayo mabubuhay. Hindi nyo mapapaaral anak nyo. Hindi kayo makakapasyal sa magagarang lugar. Pag ang skill nyo lang ay kakarampot. Ako, dami kong skills sa buhay. Kanina, sabi, study play. Isa sa play ko, nung ako yung elementary, nagtitinda ako ng dyaryo. Pag Sabado, nagbubuti kami. From Project 4, pupunta kami ng Espanya, lakad kamuning bote dyaryo. Hindi kami mahirap, may mga paupahan kami. Hindi ako tinuruan ng nanay ko na magtrabaho. Gusto ko lang may sarili akong pera. Tapos, paghapon, uso yung high alay, nagpapataya ako ng high alay. Lahat yun. Nagtrabaho ko sa bakery, nagtrabaho ko sa construction. Ang dami kong skill. Kahit saan mo ko dalhin, kung mag-pandemic ulit, wag naman sana, at nawala ng trabaho yung mga tao, na iisa lang ang alam niyang skill, nga ngayon, gutom yan. Pero yung maraming skill, maraming pwedeng pasukan. May mga kilala ako, may isa akong kilala, sabi ko, aralin mo to, mag-aral ka mag-drive, aralin mo to. Para kung dumating yung time na hindi na uso tong trabahong ito, wala ka nang mapasukan, marami kang pagpipilian. Ano ba yung karir nyo? Aralin nyo lahat doon. Magkakarni ka, hindi dumating yung giniling talaga labas doon. Marami kami negosyo, marami kami tindahan. Pag hindi naman tindera namin noon, kami nagtitinda, kami nagsasara, lahat kami. Kaya hindi pwedeng magmalaki yung mga tauhan namin na hindi kayo mabubuhay pag wala kami. Ano ka, Diyos? Pag si Lord nawala, hindi talaga tayo mabubuhay. Sabi mo sa katabi mo, magdagdag ka pa ng skills. Dapat marami kang skill na alam. Dahil pag hindi na uso yung skill mo, mabubuhay ka pa rin kasi meron ka pang iba na reserba. Pag may mga nagtatrabaho sa bahay, pati sa sakyan, tinitingnan ko paano gawin. Para sa susunod, makatipid ako. Hindi na ako tatawag ng tubero. Sa bahay, ako nagpapalit ng mga tubo sa CR. Ako nagpapalit ng mga gripo pag naglilik. Pag may oras lang ako. Nakakatipid ka ng 500 to 800 to. Hello? Hindi, boss ang dating ko. Ito lang alam ko. Alam ko lang mag-utos. Ay, kailangan alam mo yung trabaho dito. Hanggang dito. Pag nandito ka, alam mo yung trabaho ng nasa baba, maintindihan mo sila. Kaya at this moment, young adult, 22 to 30, learn many skills. Para kahit sa mga trabaho, pag nakita ng boss mo, magaling ka, marami kang alam, mahirapan silang tsugiin ka.
mahirapan silang bitawan ka, makakapag-demand ka ng increase of salary. Pero kung ikaw may project hanggang ngayon hindi tapos, lahat tapos na, good luck. 22 to 30, may laro pa ba? Yes. Kailan yung laro? Nasaan? Dulo. Kung childhood, una ang laro. Kung youth, pangalawa ang laro. Pag yung adult, sa dulo ang laro kung may natira ka pang oras. Bakit? Baka may asawa at anak ka na dito, naglalaro ka pa ng basketball, o kung ano-ano pang nilalaro mo, paano pamilya mo? Hello? At this moment, ang laro ay sa dulo. Kaya pag may nakikita ko ang tatanda na, pag naglaro ng mga Mobile Legend, naglalaway. Sarap putusan eh. Maglalaro ng basketball, kalahating araw, ano ka, binata? Pag nag-asawa ka na, tapos na ang buhay binata at dalaga, tapos na. Kaya kung hindi pa tapos, huwag ka mag-asawa. Hindi mo pa kaya. Adult, season 4, 31 to 50. Hindi ka lang nagtatrabaho. Nagtatrabaho ka ng todo, dumidiskarte ka para yumaman, umayos yung buhay mo. You work hard. At dito, hindi ka na naglalaro. Meron ka ng konting leisure dahil kumita ka na. Minsan nakalagay sa Facebook, work, travel, work, travel, work, travel, die without money. Kasi 22 to 30, yun ang tinuturo, work, travel. Hindi yun yung oras ng travel. Yan yung oras ng pagsisikap. Siguro nagkatrabaho ka, 22 to 25, excited ka magkapera, bili ka ng gamit, bili ka ng gamit, bili ka ng gadget. Huwag kang maging addict dyan. Pag yan ay ginawa mong buhay, pagdating mo ng 30, purdoy ka pa rin. Dapat paglagpas mo ng 30, medyo nakakahawa ka na ng milyones. Milyong drawing. 1 million drawing. Actually, ang 1 million ngayon, wala nang halos halaga. Halos wala na yan. Kaya ubusin niya ng 1 week o 1 day. Kaya yung sinabi kong million, at least may 10 million ka paglagpas mo ng 30. Ay di hanapin natin yung nagtatago. Sino sasama? Nag-a-apply niya akong intercessor eh. Malaman ko lang kung saan yung lugar. 31 to 50, kailangan todo trabaho, todo kayod. Kung magpapahinga ka man, babiyahe ka, ito yon. Biyahe ka ng konti, local travel. Kagabi, at nung isang gabi, binalikan ko yung mga picture, kailan ba kami nag-travel? Yung una naming travel, dito lang. Nung nakabili kami ng kotse, inikot namin yung Olongapo, Zambales, Pangasinan. Diyan, Capones, Vista, lagi kami dyan sa Zambales. And then, Morong Bataan. And then, nung lagpas ng edad 40, mga 45 siguro, bumiyahe kami El Nido. So, sunod-sunod, sinama namin itong mga leaders dito, 5 times kami sa Palawan, El Nido, Coron, and then Boracay. So, at that age, 40-45 kami nagbiyahe. Yung iba, 20 pa lang, travel tayo. May insurance ka? Wala. Wala. Pag nag-travel ka, may travel insurance, pag natigo ka doon, tapon ka sa dagat, pakain ka sa dilis. O galunggong para malaki. So, hindi pa yan ang oras ng travel. Hello? Yung mga nakatikim, tikim lang yan. Huwag niyong gawing bisyo yan. Hindi kayo asenso sa buhay. Dito sa edad 31 to 50, pwede na kayong mag-local. Season 5, 51 to 60, medyo umihina-hina na yung katawan mo nito. At dahil nagtrabaho ka sa season 3, season 4, dapat may mga ipon ka na dito sa season 5, medyo bumabiyahe ka na, nag-i-enjoy ka na international travel. Binalikan ko rin yung mga picture kasi sa iPhone, malalaman mo yung year kung saan ka nagbiyahe. So, binalikan ko talaga. Nag-international travel kami. Ala. Ito yung una naming travel. Phuket, Thailand. August 24, 2016. Age 51, sabi ko, uy, sakto. Sakto dito sa tinuturo ko, hindi ko alam na ganun.
51 to 60, international travel. Ayun, 51 ako. 45 na ako ngayon eh. Patras. 51, Phuket, Thailand. And then, sa company namin, libre biyahe, pinadala ako sa Hong Kong, mga 5-star hotel, Excelsior. December 7, 2016 din. Yung mga nakapunta ng Hong Kong, alam niyo kung saan lugar to. Sa tuktok to ng Victoria Peak. So from that time, edad 51, tuloy-tuloy na yung travel namin. 2017, pinadala uli ako ng kampanya sa Thailand ulit, Pattaya naman. 5-star hotel ulit. Yung eat all you can, kalahati nito. Ganyang karaming pagkain. Hindi ka pa nangangalahati, bontat ka na. Gano'ng kasarap. Libre yun, libre yun. Ito, libre rin to. Pero mula noon, 51, every year, bumabiyahe kami, 2 local, 2 international. Bumiyahe na kami ng Maldives, 2 ulit, Japan, 4 na ulit, Israel, at kung ano-ano pa. So ngayon, bakit namin na-sustain sa season 5? Kasi season 3, 4, nagtrabaho kami ng todo at nag-ipon kami. Okay? Senior 61, andito na kami, papuntang retirement. So punta tayo dito. Seasons of our lives, pera. Pag season 1, walang pera yan. 1 to 11, asa sa nanay, tatay, baon. Season 2, youth, medyo may konting pera na yan, marunong na mangupit. May baon na yan, may baon na yan. Okay, pwede na magtipid. Siguro, iba, no? Dumudukot sa bulsa. Akala ko kasi pantalon ko kay tatay pala to. Season 3, young adult, 22 to 30. May trabaho ka na, kaya marami ka ng pera. At dahil marami ka ng pera, mag-save ka. Magsubi. Season 4, adult ka na, 31 to 50. Dapat marami ka ng pera. May milyon-milyon ka na. Bakit? Magastos bumiyahe. Magastos mag-hospital. Na-hospital, surgery. 140,000 ang binayad namin. Less than a week. Laboratory ko, 12,000 plus 5,000, mga 20,000. So, magkano na? 160,000. Akala nyo, mura lang magkasakit. Mura lang bumiyahe, mahal po. Kaya pag wala kang ipon, sa season 3, season 4, pagdating mo ng season 6, nga, Lord, maawa ka sa amin. Kaya maraming matatandang natutulog sa kalsada dahil yung mga anak nila hindi rin naman yumaman, walang matulugan, walang panggamot, maraming namamatay sa kalsada. Huwag tayong gumaya ron. Sa season 3, marami ka na dapat pera, may savings ka na. Season 4, marami ka ng pera, may savings ka na, may investment ka pa. Dapat secure yung buhay mo at pamilya mo. Tinatanong ko nga yung iba, may insurance ka ba? Ay, wala eh. Yung bahay mo, meron. Sasakyan, meron. May sasakyan, meron. Bahay, meron. Ikaw wala. Sino bumili ng sasakyan? Ako. Sino bumili ng bahay? Ako. Eh bakit ikaw walang insurance? Pag natigo ka, wala lahat yan. Pag nasunog yung bahay, may insured. Yung sasakyan, naka-insured. Pero yung mayari, wala. Hello? Kailangan meron ka. Sabihin mo sa katabi mo, dapat meron ka ng investment, meron ka pang savings. Ano ang investment? Ang investment, kumikita yung pera mo para sa'yo. Ang savings, may sugi. Kumikita konti. Pero sa investment, medyo malaki-laki. So sa late adult mo, 51 to 60 ka na, hindi ka lang maraming pera, marami ka ng pera. Sabihin mo sa katabi mo, dapat maraming pera ka na. Dahil hindi mo mararanasan yung 51 to 60 bumiyahe abroad, wala ka maraming pera. Hokkaido, magkano ginastos namin? 100,000, higit. 200. Israel, magkano ginastos namin? 300 to kalahating milyon. Biyahe pa mo. Hello?
tumodo kayong magtrabaho sa season 3, season 4, para sa season 5 medyo laylo ka na, sa season 6 enjoy ka na. Sa Korea at sa Japan lalo, 65 years old ang senior. Pero nagtatrabaho pa sila. Hindi sila nagtatrabaho dahil hirap o kailangan mabuhay. Nagtatrabaho sila para may gawin. Kaya yung mga driver ng taxi doon, pag tinitingnan na yung mga smarte, matatanda na. Mga smarte, Korea at Japan, sa train station, matatanda, 65, pataas. Nagtatrabaho sila, pero hindi dahil walang pera, kundi dahil mamamatay sila pag wala silang ginawa. At saka bawal ang tamad sa Japan. Bawal ang tambay. So, pag senior ka na, 61 up, you will live and enjoy your savings and investment. Yung money mo nagtatrabaho sa'yo kasi hindi ka na pwedeng magtrabaho, mahina na katawan mo. Pero pag may investment ka, yung pera mo ang nagtatrabaho para sa'yo. Alam niyo ba na ang pera pwedeng magtrabaho para sa'yo? At alam mo ba na pwede ka magtrabaho para sa pera? Pag ikaw nagtrabaho sa pera, mapapagod ka. Pero pag ang pera mo nagtrabaho sa'yo, hindi ka pagod. Ano malaman to? PMista. Ito po ang kailangan natin. Let your money work for you and grow old and die with dignity. Pagtanda natin, hindi mag-iisip, ano ba ito? Babalutin na lang natin ng dyaryo o banig? Sako? Hindi po. Meron kayong naipon, may funeral insurance kayo, may health insurance kayo. Kailangan nyo matutunan to, lalo yung mga bata dito. This is easy money, hindi easy money. You need to earn, the best way to earn is doing business. Kailangan kumita tayo ng kumita ng malaking pera. Dahil ang hirap ng buhay ngayon, kung konti lang ang kinikita mo, hindi sasapat yan magpa-aral sa kolehiyo. At hindi yan sasapat. Kung gagayahin mo yung lifestyle namin na babiyahe, hindi ka pwedeng bumiyahe. Yung iba bumiyahe sa utang, hindi yan advisable. So the best way is doing business. Business is selling products, services, ideas, or combination of three. Sa season 3, 22 to 30, season 4, 31 to 50, dapat nagninegosyo ka na. Ang hirap ng negosyo, walang permanent income. Yes, pag income ka naman, malaki naman. Pag ikaw namamasukan, ang income mo, regular. Pero hindi yan tataas. Hanggang dyan lang yan. Sa negosyo, pwedeng wala kang income ngayon. Pero pag nakabuelo ka, parang snowball yan. Gumulong-gulong, wala pang kita, walang kita. Pero pag gumulong na malaki, palaki ng palaki ang kita mo. Ganun ang negosyo. Gusto niyo masenso? Magnegosyo kayo. You earn the best way. Earn smartly. Work smart. Save. Saving is the amount of money that is left after you pay all your obligation. Pag nabayaran mo yung bills mo, utang mo yes. At saka ka mag-save. Tsaka mo i-save. Okay? Sa season 3 and season 4, ito rin yung moment na kumikita ka ng malaki at nagsisave ka na. Okay? Nagsisave ka na at kung ano yung... Kasi tayo, pag may pera, may pera pa, gastusin, ubus-ubus biyaya. Hindi po. Kaya merong extra, kailangan mo isubihan. And then, yung invest, this is where your money grows and works for you. Season 4 ng buhay mo at season 5, dapat may mga investment ka na. Na pag ikaw nag-retire, kumikita ka pa rin kahit hindi ka na nagtatrabaho. Hindi ka aasa sa anak mo, anak, wala akong pong vitamins. Yung anak mo, ang prioridad niyan, yung anak niya. Kung mayaman yan, okay lang. Pero kung hindi mayaman, paano na? So, kailangan mong paghandaan ang last season mo, season 6. Bakit? Dito ako magtatapos. Pag ikaw ay 61 na, o umabot ka ng 65, you stop working dahil hindi mo na kaya, titigil ka na rin ba kumain?
Sino dito, 65 na, hindi na kumakain? Wala. Sino kumakain pa? Okay. Kumakain pa tayo. Kunyari, 65 tayo ngayon, aabot pa tayo ng 85. Sabihin natin, tipid tayo kumain, 50 pesos per meal. Ilang beses ka kakain sa isang araw? 3. 50 times 3, 150. 150 a day times 31 days, isang buwan, 4,650 a month. 460, 4,650 a month times 12 months, isang taon, 55,800 a year. E mabubuhay ka pa hanggang 85. So 55,800 times 20 years, kailangan mo na 1.1 million sa pagkain pa lang. Hindi pa kasali dito gamot at hospitalization. So kung isasama natin, siguro mga kailangan may 3 million ka patas pag retire mo. Para hindi ka aasa sa anak at apo. Kung mababait yung anak mo at apo mo, good. Eh kung yung anak mo nakapag-asawa ng halimaw, mabait anak mo, eh asawa niya ng halimaw, madamot, masamang ugali, patay na. Ikaw ngayon, iyak-iyak na lang sa iyong sulok, maramdamin ka na, matampuhin ko, ginawa ko. Ang mag-aalaga sa matandang ikaw ay yung batang ikaw. The person who will take care of you when you're old is the younger you are now. Pag-ipunan mo ang iyong pagtanda. Pag-ipunan natin ang ating pagtanda para kung dumating yung panahon, hindi sila tutulong sa atin, mabubuhay tayo ng may dangal at mamamatay tayo may dignity. Bakit? May pera tayo eh. May insurance tayo, may pension plan tayo, may tinatanggap tayo every month, may retirement plan tayo, may funeral plan tayo. Pag namatay tayo, hindi pag-uusapan ng mga naiwan. Ano, sako? Banig? Bond paper na lang, sunugin natin. Let's plan. Planuhin natin ang buong buhay natin. Kayong mga bata pa, huwag niyo isipin, mahaba pa ang panahon. Mabilis lumipas ang panahon. Kaya nga, ini-encourage namin, save, invest. SC, money. Hello? Ano sila? Parang imposible yun. Ginagawa po ito. Ito kami, pinagplanuhan namin ang buhay namin. Hindi namin sinadya na, ay ganun pala. Nakita namin yung pangangailangan, then we invest, we save. Nung nakita namin, ay oo nga no, ituro ko nga ito. So this is us. Pag nag-loan kami ng bahay, nag-loan kami ng kotse, hindi kami umaabot ng 10 years. 5 years, 3 years, bayaran mo na ng buo yan dahil sayang. Sayang. Bakit? May ipon kami. Nung pandemic, walang kita, buhay kami. Maraming tao nung pandemic, binenta yung mga bahay, binenta yung mga kotse. Dahil season 3, season 4, tumodo kaming magtrabaho hanggang season 5. Ngayon, nasa season 6 na kami, we enjoy yung pinaghirapan namin. Magtrabaho ka ng todo ngayon para sa dulo, magre-relax ka. Hindi yung nagre-relax ka ngayon, sa dulo, nga ka. Hello? Nasasyak pa kayo, galit kayo sa akin. Tayo. This is the seasons of our lives. Magmula sa mga youth, pag-isipan niyo ang buhay niyo ngayon na. Pagplanuhan niyo, huwag kayo magsayang ng oras. Pag pinaaral kayo ng magulang niyo, mag-aral kayo. Para sa oras, sa season ng pagtatrabaho, nagtatrabaho na kayo. Huwag niyong guluhin, huwag niyong pagbaliktarin, dahil pag ginawa niyo yan, maghihirap kayo. So, sinabi ko na, nasa sa inyo na ang application. Okay, so before we close, before we pray, sino po yung ngayon lang naka-attend dito? Taas po nga po ang kamay. Ngayon lang nakapunta dito. Sa Juhia Masingan. Taas ang kamay, wag-iway po kayo. Pwede po kayong pumunta rito. Pag-pray lang po namin kayo. We want to bless you. Tapos na tayo. Closing prayer po ako. Gusto ko kayo ipag-pray. Bitbitin nyo na yung mga gamit nyo, yung mga bags kung meron man. At kung may nag-invite sa inyo, samahan nyo na lang dito.
Closing prayer na po tayo. Sige po, habang bumababa kayo dito. Sa bawat season ng buhay natin, napakahirap po. Dahil first timer tayo lahat. So, tayo kayo dito, harap kayo sa akin. First timer lahat tayo sa biyaheng ito. Wala pong nabuhay na nung nakaraan at nag-resurrect o nag-reincarnate. Wala po. Every time na kami babiyahe sa isang lugar, first time, talagang ang hirap, ang struggle talaga. Pero the moment na bumiyahe kami second time, kunyari, yung biyahe namin noong March sa Tokyo, pangalawa na yun, pangalawang biyahe namin, kaya medyo kabisa-kabisa na. Pero sa buhay na to, first timer tayo lahat. Ngayon, matututo lang tayo bumiyahe ng tama kung yung bumiyahe sa mundong ito ay matatanggap natin sa buhay natin. Si Jesus po, kabisado niya yung beginning to end. Alam niya yung lahat ng biyahe ng buhay natin, yung pinagdadaanan natin. So, maraming youth, kayo yung mga nag-aaral sa workshop. So, it's good for you dahil ganyang edad, narinig nyo na to. Kung ganyang edad nyo, narinig ko to, baka hindi ako nagloko sa pag-aaral. Baka, sabi ko nga, kung hindi ako nagpastor, siguro, ang yaman-yaman na namin, sobra. Madiskarte naman kami. Ngayon, kayo naririnig nyo to. It's good for you kung gagawin nyo. At hindi natin to kayang gawin, yung every season of our lives na mayroong tagumpay at plano, kung wala si Jesus. Kasi, sabi niya, I am the Alpha, I am the Omega. Kung ano yung ending, alam niya na from the very beginning. So, yung biyahe ito, from beginning to end, yung biyahe, alam ni Jesus. Para tayo magtagumpay, kailangan natin ng tour guide. At yung tour guide natin sa biyahe, si Jesus. Gusto niyo ba ng tour guide? Sa buhay? Gusto niyo magtagumpay? So, tanggapin natin si Jesus. Let's pray, let's bow our head and close our eyes. Lahat po tayo. And as we close our eyes, taas natin yung isang kamay natin kay Lord. Simbolo na, Lord, andito po ako. Gusto kong tumira ka sa buhay ko bilang aking Diyos, tagapagligtas, tour guide sa season ng buhay ko, Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin ito, sabihin niyo, Panginoong Jesus, sa oras po ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan. At wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, baguhin ang aking sarili. Ngunit, Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, patawarin at linisin sa lahat-lahat ng kasalanan ko. Binubuksan ko sa iyo ang aking puso, ang aking buhay, at tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, tagapagligtas at tour guide ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo at sa pagpapatawad mo na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Baba niyo na yung mga kamay. Lord, salamat sa lahat ng mga anak mo na lumapit dito sa harapan ngayon. I pray, Lord, mula dito sa baba hanggang doon sa taas. Itong narinig namin na seasons of life, lahat ng panahon ng buhay namin may dapat kaming gawin, planuhin, at abutin. Huwag kaming magtengang kawali, huwag kaming pasok sa kabila, labas sa kabila. Hayaan mo that we will act on it. Meron kaming gawin para ito mangyari. At sa mga kagaya namin na nagsayang ng panahon at oras, Lord, makahabol pa kami, mag-double time pa kami. Bigyan mo pa kami ng chance at tulungan mo na yung mga mali maitama pa, Panginoon. Dahil sa iyo, walang imposible. Kaya salamat, Lord, pagpalain mo kami sa buong linggong ito at hayaan mo na yung pagpapala mo ay patuloy naming maranasan. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.